Filipinos may have to pay at least 18% more for hospitalization this year. That's according to their Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, or PHAPI. PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano said this is due to the rising costs of medical supplies. He explained that private hospitals would have no choice but to charge higher fees to keep operations stable. De Grano, though, noted that there will be no increase if the government will be able to control the prices. May pag-asa pa naman pala. Oo. Hindi kasi alam mo, pagdating kasi sa mga private hospitals, wala namang subsidy yan mula sa gobyerno, unlike ng mga government hospitals. So, lahat ng operational expenses sa kanila, it's a business ng hospital sa kanila. So, kung kaya nga sinasabi nila, ngayon billions yung pinag-uusapan since pandemic na hindi nakakabayad yung PhilHealth sa kanila. So, yung ibang malalaking ospital, kaya nilang i-sustain, kaya nilang mag-survive nang hindi sila nababayaran kahit papano, at kahit papano kakagapang sila, nakaka-survive, no? That's the word. Pero pag yung mga small hospitals hindi bayaran agad ng PhilHealth, yan, marami sa mga small hospitals ang magsasara because yung operational expenses nila hindi nila mababawi. Usually, yung mga nagsisurvive, yung mga hospitals, yung alam mo yung malalaki yan, yung Makati Med, St. Luke's. Because these have multiple beds and may multiple branches, diba? Pero yung mga 20-room hospitals, 30-room hospitals, mahirap na private hospitals, diba? Specialty hospitals na hindi government-owned, medyo mahirap, especially if isipin mo, kung in one day may 100 to 300 pag small hospital ka, na patients a day ka, di sabihin mo lahat kayo gumagamit ng swero. Oh. 'Di ba? Pero yung biglang tataas ang presyo ng swero, hindi mo mamataas masyado yung dahil if you jack up your prices, hindi ka makaka-compete with the other hospitals. Plus, you have to remember ang pagdating sa medical na industry, talagang may mga upgrade ng mga ng mabilis mga equipment nila. Mabilis yung upgrade medical yan. Equipment upgrade nila lagi. Kasi syempre, kailangan natin kapag dating sa pag-uusapan yung buhay natin dito, 'di ba, dapat maayos. Saka hindi lang equipment ang in-upgrade, pati yung skill set services, yung skill set ng mga doctors and nurses. Because pag nag-upgrade ka ng gamit, kailangan i-upgrade mo din yung tao paano gamitin yung gamit. Yes, at of course, meron din mga mga sweldo. Siyempre, as much as possible, gustong makipag-compete lalo na ito, mga private hospitals. Kasi pag hindi mo bigyan ng tamang sweldo yung mga doctors and nurses and other staff there, mapipilitan itong mga to na mag-abroad ganun pa man, ngayon pa lang, 'di ba? Talagang marami dami ng doctors na nag-abroad para mag-caregiver. Oo. Kasi ang hirap ng sweldo dito. So, yun. We just want to know lang, how did they come up with 18%? Oh, yeah. 'Di ba? Siguro here, let's talk more about the possibility of higher hospitalization costs. Dr. Jose Rene de Grano of PHAPI is now joining us on the line. Good morning, Doc, and thanks for joining us here on Brunch. Doc, are you there? Can you hear us? Let's try that again. Doc Rene? Nako, wala. Sige, check the line again. We're troubleshooting the line lang. Oo, kasi maganda na malaman din natin mula mismo, 'di ba, sa PHAPI. Kung saan galing yung 18%. Possible 18%. Oo, tsaka ano ba yung mga equipment na kailangan magtaas, 'di ba, dito sa increase na ito? And which kailan yung kumbaga ma-implement? Siyempre, this comes at the heels of rising supposedly sa SSS din, natataas. So lahat kasi magtataas this year, so we have to talk about that. Okay. So let's hear it again from Dr. Jose Rene de Grano of PHAPI, joining us today via phone. Doc? Yes, good morning. Yes, good morning. Good morning, Mama Angela and Sir Angelo. Ayun. Thanks for joining us today, Doc. Siyempre po, unang tanong po natin, paano po ba natin, how did we come up? The 18, how did we come up with the possible 18% increase? Actually, hindi po sa amin yan talaga nanggaling. WTW po yun. Ang parang pinipredict nila na magkakaroon ng increase sa mga healthcare services. But sa tingin po namin,
posibleng maging totoo yun, ano? It will be very possible kasi actually for the past few months talagang there was already an increase. Meron na po talagang nag-increase ng pakonti-konti doon sa mga cost ng hospitalization natin, especially po sa private hospitals. Po. Yes, Doc, while we know kasi yung, may mga specific items na tataas din sa medical field kaya kailangan mag-increase ang mga hospitals in case, no? Anong mga specifics na nakikita niya, Doc, na possible na tumaas na kailangan kasi mag-adjust ng mga private hospitals? Tama po yun. Actually, sometimes hindi po namin kasi controlled yung factors. Ano? Tataas halimbawa ang gamot, tataas yung mga supplies. And then of course, yung nga pong palagay ko, nabanggit nyo na yung mga equipment na aming na-import before, parang magkakaroon ng difference ng malaki because of the payment. Ano? Kung halimbawa, kinuha namin ito in dollars, halimbawa before, maybe around 4 years ago, 48 pa lang is to $1. Yes. No? Ngayon po, 58 na plus, 2:1 dollar. Kung kayo nagbabayad po in dollar denominations, laki pong effect niyan doon sa ating mga hospitals kung ganun po ang ginawa nila. Opo. Okay. So, in one of your interviews po, you have noted here that there will be no increase if the government will be able to control the prices. So, how can the government address this po ba? Halimbawa po, let's say, i-fix nila ang presyo ng mga gamot, no? At saka yung even the supplies. Katulad din po sa, sa dialysis. Alam niyo po, ang dialysis, halos wala nang binabayaran ang ating mga pasyente, no? Kasi cover na supposedly ng PhilHealth. But then, we don't know, mamaya yung mga supplies na ginagamit sa dialysis, baka bigla magtaas yan. Then, ibibigay ng, halimbawa ng PhilHealth, magkukulang na naman, di ba? So if the government can control the prices of these healthcare commodities, mamaintain po natin yung presyo, no? Siguro ang magiging problem na lang natin is of course yung competitive mga payroll ng ating mga staff with the other countries and the other hospitals. Opo. Doc, can you confirm po ba na PhilHealth, since you mentioned PhilHealth na rin po, let's talk about it na rin, taking this opportunity. Can you confirm po that PhilHealth owes the hospitals at around 4 billion pesos? More or less yan po, it's not really a fixed amount. Before po, umabot pa yan ng 8 to 10 billion. So, then, nagkaroon naman po ng konting negotiation, etc., reconciliation, and then they were able to pay some of the hospitals. But then, nung tinatanong namin na aming mga members, marami pa rin po na talagang hindi pa rin nababayaran, especially po nung time ng pandemic. 2020, 2021, 2022. Opo. Alam po yung comment nyo, Doc, na sabi rin ng mga taga-PhilHealth, sana kasi minsan yung mga partner hospitals, mga private hospitals, minsan matagal bago sila mag-bill. So kung minsan 2-3 months bago sila singilin, any 3 months delayed na daw kaagad. Usually po, meron po yung talagang meron po yung maximum days po, up to 60 to 100, 6 days actually dapat ma-submit ka agad yan. And then after that, meron another 60 days po dapat PhilHealth magbayad. Ang problema, kami po, dapat sumunod sa 60 days. Beyond that, may penalty or talagang hindi na nila babayaran. Po? Pero sila, kahit beyond 60 days, at hindi sila nagbabayad, wala naman silang penalty ganun. Oh, ganun pala yun. Pero meron po ba kayong is there a way na meron kayong pwedeng iset na deadline for PhilHealth to to pay the other, yung balance yung backlog nila. Backlog since pandemic? Yes po, dapat po ganun. Actually, sabi nga nung iba, sa laki na ng amount na yun, dapat nga may cost of money na yan. Dapat may interest na yan sa tagal na yun. More than 2 years, more than 3 years na yung pagkakautang na yan. Dapat nga may interest na yan. Pero siyempre, sasabihin nila, government, hindi daw sila nagbabayad ng mga interest those things. Sabi ko naman po, if ever talagang they find anything wrong with the files or with the claims that we have filed with them, then sabihin sa amin, ito mali, ganyan. Yeah. And then this is fraudulent, so kasuhan nila kung fraudulent yung cases na yun, yung claims na yun.
And then, ang problema po, wala sila sinasabing ganun, basta naka-hold lang po yung payment. Okay. At sabi nila, denied ang claims, ganun. Pero Doc, do we have data on, let's say, mga small hospitals na nagsara po because due to the inability of PhilHealth to pay? Ang alam ko lang po nung time na yun is around 2 or 3 hospitals. But then, ang ginawa po ng iba kasing hospitals, not necessarily na talagang i-tackle niya yung problem na yan. Ang ginawa po nila, yung iba nangutang, yung iba nag-downsize. Pinaliit nila. Nasa ganun po, yung expenses nila or operational expenses nila, hindi ganun kalaki. So, more or less, naituloy po nila ang kanilang operations even with the meager income na nakukuha po nila. I'd like to, Doc, I'd like to learn more about ano yung magiging impact in case na magtaas po nga tuloy-tuloy itong mga presyo ng mga gamot, mga medical supplies and equipments, and at the same time, magkakaroon po ng kabagalan ng PhilHealth magbayad ng mga backlog. Anong magiging epekto po nito sa mga medium to small hospitals across the country? Malaki pong epekto yan, especially sa small hospitals. Kasi ito pong ating small hospitals, hindi yan katulad ng mga bigger hospitals na maraming services na na-offer. Doon po, halimbawa, katulad ng mga MRI, CT scan, mga iba't ibang diagnostic modalities na nakukuha na, yung income. Itong maliliit na hospital, very basic po yan. Pagka hindi po sila nabayaran ng, halimbawa, ng PhilHealth doon sa kanilang mga claims, ang apektado na po dyan, halimbawa, yung kanilang pambayad sa sweldo ng kanilang mga empleyado. To the point na minsan talaga nung time na hindi sila nagbabayad, talagang halos magsara na sila. And then, actually, ginawa na lang nila, nag-downsize sila, sinabihan nila na force leave muna kayo ng ganito, ganyan. Just so na may pagpatuloy nila ang kanilang operations. At pagka nagkatuloy pong gano'n, na mahirapan tayong ganyan, ay baka po maraming hospitals ang mag-close. Opo. Okay. Paano naman po yung in-expand po ng PhilHealth na packages nila, yung impact po nito sa mga private hospitals? Maganda po yun, we accept that. Sinabi naman po namin sa kanila na almost, halimbawa, kayo po cesarean section at cesarean care, dati 19,000 plus. Ngayon, ng mga 37,500 na, almost double nung dati nilang binabayad. So, in a way, maganda po yun kasi mas lower ang out-of-pocket ng ating mga pasyente. The problem is, sana po, panindigan naman ng PhilHealth, nababayaran nila kami kasi these are services rendered and services advanced already by the private hospitals. Pag hindi po nabayaran kaagad yun, napakalaki pong impact niyan sa operational expenses ng ating mga private hospitals. Opo. Okay, Doc, lastly na lang po, kailan po ba natin nakikita yung target na possible increase nitong 18% sa mga hospitals? Kung hindi nagawa ng paraan. Hindi po nagawa ng paraan. Hopefully, hindi matuloy yun po. But then, yung epekto po ng increase ng PhilHealth, ng pagbabayad nila will be felt siguro mga around 3 to 4 months. Makikita natin magbabayad ba sila o hindi. And then, kaya sabi ko po, baka by second quarter, makikita natin whether ganun ang epekto nitong nito. Kasi the most na we can do is to increase the cost of hospitalization para lang namin mabawi yung po. Siguro second quarter. Opo. Alright, on that note, maraming salamat po sa pagsama sa amin this morning, PHAPI President Dr. Jose Rene De Grano. Thank you so much, sir. Thank you po, Ma'am Angela and Sir Angelo. Thank you. Alam mo, tama si Doc niyan meron yan kaakibat na interest cost dapat Kasi kunyari, yung service na inavail ko today, kung hindi binayaran ng PhilHealth kaagad, 9 months from now, yung ibabayad lang ng PhilHealth, nag-accrue na ng interest because siyempre, out of pocket ng hospital yan Diba? Utang yan sa mga supplier. Kailangan nabayaran ng hospital ng supplier. Pwede tayo magbayad ng PhilHealth. Pwede tayo nagbayad ng PhilHealth, lugi na ang hospital. So, I understand yung if hindi magbayad, a number of factors, kung magtuloy-tuloy ang rising costs ng supplies at hindi magbayad ang PhilHealth, saan namin kukunin tong pera? Magtaas kami ng 18%. Wala, kasi hindi naman sila subsidized ng gobyerno. Hindi sila subsidized, Alright, let's continue with our countdown.